So today we will be talking about reciprocity, transfers, and redistribution. So bago tayo mag-proceed sa reciprocity, transfers, and redistribution, kailangan muna nating alamin kung ano ba ang market mechanism. So kapag sinabi nating market mechanism, isa siyang system kung saan yung force ng demand supply ang nagde-determine sa price at sa quantity ng isang good or sa isang service. For example, yung price ng isda tumataas kapag may bagyo. Dahil pag may bagyo, nagre-reduce yung supply ng isda, so kailangan nilang taasan yung presyo para kumita yung mga nagtitinda, yung mga vendors. So, now, ang pag-uusapan naman natin ay reciprocity. So, ano ba ibig sabihin ng reciprocity? So, reciprocity, ito yung mutual exchange of goods, services, or favors between individuals or groups. So, sa madaling salita, ang reciprocity, ito yung pag-give and take ng it's either services, goods, or favors between individuals. So, according to Marshall Salin, merong 3 types of reciprocity. So, yung unang type of reciprocity is yung generalized reciprocity. So, sa generalized reciprocity, ito yung tumutulong ka or nag-share ka ng isang bagay nang hindi ka nag-expect anything in return. For example, ikaw nakakita ka ng pulube nung nagugutom. So, binigyan mo siya ng pagkain. So, yun, makakonsider siya na generalized reciprocity kasi binigyan mo siya without expecting na may makukuha ka pa balik. Ang pangalawang type of reciprocity naman is yung balance or symmetrical reciprocity. So, dito naman sa balance or symmetrical reciprocity, tumutulong ka or nag-share ka ng isang bagay pero nag-expect ka ng something in return pero hindi siya yung agad-agad. For example, tinulungan mo yung kaibigan mo dahil nangangailangan siya ng pera. You're expecting na in the future, kung ikaw man yung mangailangan, ina-expect mo na tutulungan ka din niya. So, third and last type of reciprocity is negative reciprocity. Dito naman kapag, for example, naghingi ka ng favor or hiningan ka ng favor, ina-expect mo or ina-expect nila na agad-agad mababalik mo yung favor. So, ang clue mo lang sa negative reciprocity is kailangan yung parang agad-agad binabalik mo yung favors nila. Yun lang yung keyword natin sa negative reciprocity. So, pag-usapan naman natin yung transfers. Yung transfer, ito yung redistribution of income or resources by the government through social benefit programs. So, great example ng social benefit program is yung 4Ps or yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ito yung program kung saan yung government nagbibigay sila ng conditional cash grant sa mga low-income families para ma-improve yung education, yung health, and yung nutrition nila. So, key aspects ng transfers is social assistance or yung immediate financial aid for basic needs. Pangalawa naman is yung social development. Ito yung long-term strategy na ginagamit para ma-break yung poverty cycle by investing sa children's health and education. So, another example ng transfers is CCTs or Conditional Cash Transfers. Ito yung program na nagpo-provide sila ng monetary aid sa mga specific actions tulad ng school attendance and health checkups. So, lastly, redistribution. So, pag sinabi natin yung redistribution, ito yung centralized collection of goods na mare-redistribute para sa ikaka-benefit ng lahat. Oh, for example, di ba pag nasa church tayo, nag-donate naman yung inaabot nila na parang bag na gano'n. At naghuhulog tayo ng pera dun, di ba? Yung pera na nalilikom nila sa ganyan, ginagamit nila, pwede nilang gamitin yun sa mga pagpapakain sa mga homeless people, gano'n, sa pagpapaayos na ano. Basta yung donation or yung pera na binibigay natin, nare-redistribute siya para sa ikaka-benefit ng lahat.